Abigail silently admired Kevin's resort. Mula sa hangar nito sa Manila ay inilipad sila ng private chopper nito papuntang Mindoro kung saan matatagpuan ang pinakabago nitong resort. Ilang araw mula noon ay ipinagdiriwang naman ang Pandangitab Festival. Pero bago buksan ang resort sa ibang guest, gusto muna ni Kevin na makita yun ng mga kaibigan sa negosyo at politika. Welcome to Club Paradise. Pati ni Kevin nang salubungin sila nito. This is indeed paradise, iho. Sabi ng Tito Harold niya. Kahit ang Tita Berna niya ay napahanga ng magandang paligid. White sand beaches, clear blue water, may private airstrip at mula sa kinilalagyan nila ay natatanaw niya ang mga cottage na gawa sa native materials. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Tanong ni Kevin nang sakay na sila ng Toyota Prado nito papunta sa mismong entrance ng resort. No, the weather is good and knowing that it is a private flight made it more comfortable. Thank you. Sagot ni Abigail at tumingin sa labas ng sasakyan. Why don't you take a rest? Mamaya pang gabi dadating ang iba pang mga bisita. Ipapahatid ko kayo sa mga kwarto ninyo. Then, we will have lunch. Hindi siya nagtagal sa loob ng kwarto dahil mas gusto niyang tingnan ang paligid. She might have hated Kevin, but she loved his paradise. You don't like your room? Tanong ni Kevin nang papunta siya sa beach. Gusto mo bang sa water cottage na lang? Hindi pa siya fully furnished kaya sa Seaview room ko muna kayo pinatuloy. I love my room. I just want to look around. We offer many activities like island hopping, snorkeling, diving, kayaking, windsurfing, and sailing. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. I love snorkeling! Excited niyang bulalas. Pwede kitang samahan mamaya. No, Kevin. Marami kang trabaho. Magpapa-assist na lang ako sa mga tauhan mo rito. You don't have to bother on my account. You really don't like me, do you? I am sorry. Hindi niya maiiwasang bumigat ang dugo na dito dahil hindi talaga maganda ang impresyon niya rito. She realized that she might be overdoing it a bit. Hindi naman ito ganoon kasama sa kanya. You don't have to. Sanay na ako. People hate my guts and my arrogance. Some are intimidated. But I can't help it. This is what I am. You were right. And I guess you don't like my stubbornness either. Ayaw mong nawawalan ng control. And I don't want to be controlled. Mariing banggit ni Abigail. At least, we have something in common. Tinignan nito ang eleganting sports watch. It is almost time for lunch. Let's go. Ipinaserve nito ang tanghalian sa isa sa mga open cottages. Gumanda ang mood niya nang makitang puro seafood ang nakahain. May allergy sa seafood ang mami niya kaya madalang siyang makatikim yun. Who will be your hostess for tonight? Tanong ni Berna kay Kevin. I don't have one. Sagot ni Kevin habang tinutulungan siya sa paglalagay ng alimango sa plato. Si Krisha po sana pero nasa Cordillera siya ngayon. How about your mother? Tanong ni Abigail. Pwede niyang i-consider ang pagiging mabait kay Kevin. Para kapag kasal na ito kay Krisha, pwede siyang magbakasyon ng madalas sa resort nito. That was a pure bliss. Para mapakinabangan niya ito. Hindi pa tapos ang trip ni Mama around the world kasama ang mga amiga niya. But she'll be back next month. Sagot ni Kevin. Abigail can be your hostess. Berna suggested graciously. Natigil siya sa pagtatanggal ng shell ng sugpo. Ako po? Oo. Sanay ka namang mag-host ng party. Madalas mong i-assist ang mami mo kapag may mga party ang daddy mo. Kilala mo naman ang lahat ng bisita. Hindi siya makasagot. Isa yun sa kinaiinisan niya noong anak pa siya ng isang politiko. She hated roaming around those guests. Karamihan kasi sa mga ito ay plastic. Dumadalo lang sa party para sa mga pansariling interes.
At kadalasan ay para manira at pagchismisan ang ibang tao. Kakaunti lang ang naging tunay na kaibigan niya sa mundong yun. Abigail, untag sa kanya ni Kevin. Nang tingnan niya si Tita Berna at Tito Harold niya ay may babala sa mga mata ng mga ito. Hindi siya maaaring tumanggi. Sure. Napipilitan niyang sagot at itinoon ng atensyon sa pagkain. Thank you, Abigail, sabi ni Kevin at bahagyang ngumiti. Parang ipinagmamalaki nito na ito ang hari sa lugar na yon, na kahit anong gawin niyang laban, ito pa rin ang papaboran. Nagkukwentuhan ang mga ito habang kumakain nang mag-ring ang cellphone ni Kevin. He excused himself for a while and left them on the table. Tita, why did you do that? Tanong niya kay Berna. Do what? Inosente nitong tanong at sumubo ng salad. Ipinain ninyo kay Kevin. I don't have a plan to be his hostess. I came here to relax, not to be a substitute for Krisha. You have to guard him, Abigail. Anong ni Harold sa seryosong boses. Maraming babae ang interesado kay Kevin. They will do everything to get him. At sasamantalahin nila ang pagkakataon na ito. Great. And now, I am his babysitter. Usal niya at inikot ang mga mata. You are not going to marry him. You will just be his hostess. Our family will be in your party if it isn't Krisha whom he will marry. Paliwanag ni Harold. Okay, I'll do this for the family. Hindi nga naman masama kung magiging hostess siya nito. After all, it would only be for a night and not forever. All she had to do was keep her hands to herself so she won't strangle his neck. And Abigail, please be nice to him. Pahabol ni Berna. Abigail's smile was strained as she walked beside Kevin. It looked like everybody was having fun at the party except her. Hindi siya komportable habang nakahawak si Kevin sa bewang niya. She silently cursed Krisha. Hindi sana niya kailangan pagdaanan ang ordeal na yun kung naroon lang sana ito. Kevin, nice party you got here. Bati dito ni Governor Fernandez Dumetes. Thank you, Gov, sabi ni Kevin at kinamayan ito. Mabuti at nakarating kayo. Good evening, Ninong, bati ni Abigail sa gobernador. Pawang ninong at ninang niya sa binyag ang mga kapartido ng daddy niya dahil karamihan sa mga ito ay kaibigan nito mula pagkabata. May mga lahing politiko rin kasi ang mga ito. Abigail, hinalikan siya nito sa pisngi. I thought you were in Manila. Kevin invited me. Nakihinala nitong tiningnan ang kamay ni Kevin na nakahawak sa bewang niya. Ninong, it's... You don't have to explain anything. Nakangiti nitong sabi. Alam niya ang ibig sabihin ng ngiti nito, na may relasyon sila ni Kevin. But, Ninong, why don't you check the other guests, Abigail? Malambing na sabi ni Kevin. May pag-uusapan lang kami ni Governor. Excuse me, aniya at iniwan ang mga ito. Saka lang siya nakahinga ng maluwag dahil nakalayo siya kay Kevin. But, she was infuriated at the same time. Masama kasi ang tingin sa kanya ng mga babaeng guest na dati ay itinuring siyang kaibigan. Ngumiti lang siya sa mga ito. After all, yun naman ang isang dapat gawin ng isang magaling na hostess. Dapat ay marunong siyang makipagplastikan. Chine-check niya kung ano sa mga nakaserve na pagkain ang kailangang i-refill nang lapitan siya ni Daniel. Abby, pwede ka bang makausap? Tanong nito at walang sabi-sabi siyang hinatak palayo sa mga bisita. Anong problema? Tanong niya nang maamoy niya na nakainom ito ng alak. Wala pa namang insidente na naging bayolente ito pero hindi rin siya sanay na kausapin ito ng nakainom. You are with Kevin. Pabulong ngunit pagalit nitong sabi. I am his hostess, so what? I thought you don't like him. Pero ngayon, ikaw na ang nag-host ng party niya. At nabalitaan ko pa na magpapakasal na kayo.
Hiniklat nito ang braso niya. I thought you were different. Pero, katulad ka rin pala ng ibang babae na magpapakamatay at ibibentang kaluluwa nila para kay Kevin. Shame on you. Isa palang ipokrita ang tingin nito sa kanya. She must admit that she was physically attracted to Kevin. Pero, hindi pa rin siya katulad ng ibang babae na nagkakandara pa dito. At kung siya ang tatanungin, mas gusto niyang malayo rito. It is my cousin who is marrying Kevin and not me, she said in a cutting voice. Pinsan mo? Nakatigagal na sabi ni Daniel. Nasa Cordillera lang si Ate Krisha ngayon. Nagmagandang loob lang si Auntie Berna na ako ang ipresent ng hostess ni Kevin. Napayo ko ito. I just heard other people talking about you and Kevin. It was certainly too much, kaya tinanong kita. You didn't ask me, Daniel. Nanunumbat ka na. You know what? I thought you were my friend. But, you were worse than those who made up that rumor. Naniwala ka sa kanila nang hindi ako tinanong ng maayos. At kung ako man ang pakakasalan ni Kevin, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng masakit. You have no right. Because, I will live my life the way I want to. Mariin niyang sabi at binawi ang kamay niyang nakahawak dito. Pinigilan siya nito nang tangkain niyang maglakad palayo. I am sorry, Abby. Concerned lang ako sa'yo. Thanks for the concern. Can I have my hand back? He refused to let her go. Sabihin mo munang pinapatawad mo ako. Hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin dito. She was not ready to forgive him. Gusto man niyang bawiin ang kamay niya, ayaw naman siya nitong bitawan. Nawala ang atensyon niya kay Daniel nang marinig na may tumikhim di kalayuan sa kanila. Namutla siya nang makitang nakatayo si Kevin sa di kalayuan. Naglakad ito palapit sa kanila. Excuse me, Daniel. I am here to fetch Abigail. Hinahanap siya ng Auntie Berna niya kanina pa. It is very important. Something that concerns Krisha. Kevin said in a firm voice which nobody could refuse. Walang tutol na binitiwan siya ni Daniel. I'll ask someone to bring you coffee, Daniel. She said sweetly. Gusto pa rin niyang magmukhang normal kahit na hindi niya alam kung hanggang saan ang nakita o narinig ni Kevin. Kanina pa ba ito doon? Trouble in paradise? Tanong ni Kevin habang naglalakad sila pabalik sa party. I thought you don't want to be a politician's wife. I still don't want to be one. Then, why Daniel? Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ito. He is just a friend. Well, mukhang hindi lang kaibigan ang turing niya sa'yo. And, he was a bit possessive back there. Tell me the truth. Talaga bang ipinapahanap ako ni Auntie Berna o nag-uusyoso ka sa amin ni Daniel? Ano ang narinig mo? I was looking for you. You are my hostess after all. Maraming guest ang nagtataka kung nasaan ka na. Hindi ko sinasadyang makita kayong Daniel is just my friend, alright? Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Nanligaw siya sa akin pero hindi ko siya boyfriend. At kung maging boyfriend ko man siya, at least I know that he wants me for what I am and not as an object he could use to uplift his political status unlike me. Duktong ni Kevin. Gusto sana niyang magkaila, ngunit alam na agad nito na yon ang idudugtong niya. The word chilled her. Bakit iba ang pakiramdam kapag dito galing ang salitang yun? Nakakakonsensya. I'm sorry. Sa halip na nausal niya. You shouldn't say sorry to something you really mean. If there is one thing I like about you, you hate sugarcoating. Sinasabi mo kung ano ang nararamdaman mo at hindi ka natatakot. Nakagat niya ang labi. I didn't hurt you? I am not capable of feeling, remember? I am cold and reserved. Sa mundong ito, dapat masanay ka ng maging manhid. I don't have time to be a sissy. Sabi ni Kevin. He was a tough guy, inside and out. Hindi niya alam kung may kahinaan ito. Nagtataka siya kung paano ito naging matigas. I still don't want to be a politician's wife. Daniel is just my friend and I don't love him. And I still won't allow anybody to control me.
Good. Daniel is not fit for you. You need a tougher guy. Someone who is capable of holding you down. Hindi ko kailangan ng isang lalaki na kokontrol sa akin. I just want somebody who will love me. You are still a woman after all, he said softly. No matter how stubborn you are, you still want everything in pink. Everybody needs love. Tiningala niya ito. Ikaw, ayaw mo bang ma-in-love? Naranasan mo na bang ma-in-love? Dahil kung naranasan na nitong magmahal o kung plano nitong ma-in-love, he might not be hopeless after all. His expression became grim. Please do me a favor. Don't ask me anything about love, replied Kevin. Why? You're not interested? I know nothing about it. I hate things beyond my control. Napipilan siya. It was something she didn't expect from him. Sarcastic siya kapag sinasabi niyang hindi ito marunong magmahal. But she felt sad when she proved that she was right. Hindi niya ma-imagine ang isang taong walang alam tungkol sa pagmamahal. Paano ito magiging masaya? Please, do me another favor. Sabi nito bago lapitan ang mga bisita. Sumama ka sa ancestral house namin bukas. Bakit? My grandmother wants to meet you. Malayong malayo si Lola Amores sa inaasahan ni Abigail na madadatnan niya. Ang inaasahan niyang lola ni Kevin ay tulad din ito na isang bugnuting matanda na laging nakasimangot. Sa halip ay masayahin ito at laging may nakahandang ngiti. Ito ang picture ng lola ni Kevin noong kasal namin. Kahawig ni Danny si Kevin, hindi ba? Ngiting-ngiting kwento ni Lola Amores. Sa kabila ng edad na 80 ay malakas pa rin ito. Nakikita niya sa mata nito na marami itong masasayang alaala. Opo, lalo na po ang mga mata. Masyadong matapang. Una niya. Tama, masyadong ang matapang. Isa siya sa mga sundalong lumaban noong panahon ng Hapon. Matapos ang gyera, dito na kami nanirahan sa Mindoro. Mama lang ni Kevin ang mahilig sa Maynila. Ayaw na rito. Yun naman kasing batang yun, hindi mapirmi dito sa bahay. Ayaw din niya ng simpleng buhay. Ikaw ba ay taga Mindoro din? Parang pamilyar kasi sa akin ang apelyido mo. Taga Mindoro din po ang pamilya namin. Apo po ako ni Ernesto Gomez. Bumakas ang recognition sa mukha nito. Ay, oo. Kilala ko siya. Siya ang ibinoto kong gobernador noon. Nakasama pa siya ni Danny noong gyera. Kamusta na siya? Nampatay na po siya noong 1 buwan. At una tuluyang gumuho ang lahat. Mula sa mga utang na naiwan nito hanggang sa huling habilin nito. Mas magiging simple sana ang lahat kung hindi dahil doon. Pasensya na. Tinapik nito ang kamay niya. Ganoon talaga pupuntahan naming matatanda. Ako nga, akala ko mamamatay nang hindi nakikitang nag-aasawa ang apo ko. Mabuti at nakilala ka niya. Noong una ay nagtataka siya kung bakit gusto siyang makilala ng lola ni Kevin. Yun pala ay siya ang ipinakilala nitong nobya. Wala siyang planong magsinungaling. Pero wala naman siyang magagawa. Inaasahan daw kasi ni Lola Amores si Krisha. Hindi ko po gusto noong una si Kevin. Alam ko, nakaka-intimidate siya. At kung may magkagusto man sa kanya, hindi naman niya gusto. Napakapihikan kasi sa babae. Ang totoo, ikaw ang una niyang nobya. Mataas ang pangarap niya tulad ng mama niya. Lalo siyang nag-iba nang mamatay ang papa niya. Pero simple lang naman ang pangarap ko para sa kanya. Ang makahanap siya ng babaeng magmamahal sa kanya. Tinitigan siya nito ng direkta sa mata. Mahal mo ba ang apo ko? Pinamanhid niya ang isip at sinalubong ang mga mata nito. Opo, hindi po ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. That was not a total lie. Dahil hindi naman siya ang magpapakasal dito kundi si Krisha. Noong una ay puno ng pagdududa ang mga mata nito. Ngunit pagkuhan ay ngumiti ito. Mabuti naman, hatakin mo ang drawer sa aparador at kunin mo ang kahon na nandoon. Sumunod siya rito. Sa drawer ay minatagpuan siyang antique na jewelry box. Ito po, Lola. Inilapag niya ang jewelry box sa harap nito.
Pinuksan niya ang kahon at kinuha ang isang pares ng antik na jade earrings. Ito ang pamana sa akin ng nanay ko. Dapat ay ibibigay ko ito sa anak kong si Corazon. Pero marami na siyang alahas. Ibang klase ng disenyo ang gusto niya. Kaya, sa'yo ko na lang ibibigay. Lola, hindi naman po ninyo kailangang ibigay ito sa akin. Inilagay nito ang hikaw sa kamay niya. Sana tanggapin mo bilang pasasalamat ko dahil minahal mo ang apo ko. Pero nakakahiya naman po kung bibigyan ninyo ako ng ganitong kaimportanteng regalo. Wala siyang karapatan doon dahil hindi naman siya ang pakakasalan ni Kevin. Pinagsalikop nito ang kalubot na palad sa kamay niyang may hawak na hikaw. Magiging apo na rin kita, kaya tanggapin mo. At matutuwa ako kung maipapangana mo rin ito sa magiging anak ninyo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you po, Lola. Nalulungkot siya dahil kailangan niyang lokohin ang isang napakabait na tao tulad nito. She would really love to have a grandmother like her, lalo na sa tulad niyang walang kinalakihang lola. Maswerte si Kevin na magkaroon ng lolang tulad nito. Oh, Lola, bakit nagdadramahan na kayo? Tanong ni Kevin nang pumasok ito sa kwarto. Napansin niya na kapag nasa harap siya ng lola nito ay may ngiti ito sa mga mata. It was a pure and natural smile, and it changed his aura. Umaamo ito. Kumala si Lola Amores sa pagkakayakap sa kanya. Saan ka na naman nanggaling, Kevin? Ipinakilala mo lang ang girlfriend mo sa akin, tapos umalis ka na. Tinignan ko lang po ang mga manggahan, Lola. Lumabi si Lola Amores. Trabaho na naman. Nagtataka ako sa'yo. Noong kami ng lolo mo, halos hindi kami mapaghiwalay. Natatakot siya na baka may kumuha sa akin. Parang hindi mo mahal ang nobya mo. Sermon nito. Inakbayan siya ni Kevin. Of course, I love her. Then kiss her. Saad ng lola niya. What? Sabay nilang bulalas ni Kevin. It is just a kiss. Couples usually do that. And I haven't seen the two of you kissing. Parang hindi tuloy ninyo mahal ang isa't isa. She and Kevin stiffened. Bahagya siyang pinisil ni Kevin sa balikat, as if telling her that everything was under control. Lola, mahiyain po siya. Ayaw niyang magiging sweet po kami sa harap ng ibang tao. Ibang tao pa ba ang turing mo sa akin, Kevin? Lola mo ako. Hindi naman malaking bagay ang hinihingi ko sa inyo. Iniharap siya ni Kevin dito. Mukhang wala rin itong magawa para kontrahin ang gusto ng lola nito. Kung gusto nilang patunayan na mahal nga nila ang isa't isa gaya ng inaakala nito, kailangan na nila itong pangatawanan. Nagbababa lang tiningnan ni Abigail si Kevin nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Parang libu-libong kabayo ang nagtatakbuhan sa dibdib niya. She felt crazy. Kevin, hindi ito kasama sa pinag-usapan natin, she whispered with a strained smile. Actually, wala tayong pinag-usapang kahit ano. Pinisil nito ang balikat niya at bahagyang ngumiti. Just me, sabi nito. He put his arm around her and drew her close to him. She suddenly tensed. She was not used to kissing someone, lalo na't may ibang nakatingin. Mariin siyang napapikit. Subukan mo lang mag-take advantage sa akin. Magtatalo tayo mismo sa harap ng lola mo. Saad nito sa sarili. Nanlamig ang kamay niya nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Her pulse began to race when his fingers placed along her collarbone and her neck, as if he was preparing her for a hot kiss. At naramdaman niyang dumapo ang mga labi nito sa kanyang noo. Nang dumilat siya ay malayo na ang mukha nito sa kanya. That's it? Tanong niya sa isip kasabay ng naisaboses na tanong ni Lola Amores. Come on, Lola, angal ni Kevin. Wala na ba akong ibang makita maliban doon? Tanong nitong bakas ang matinding dismaya sa muka. Enough, Lola, malimbing na sabi ni Kevin. Namumula na si Krisha, saka hindi naman kami bida sa teleserye. Tapayo ko siya.
Namumula nga siya pero hindi dahil nahihiya siya dito o kay Lola Amores. Nahihiya siya sa sarili niya. She expected too much and now she was utterly disappointed. Damn, Kevin. Ganoong klaseng halik lang pala ang ibibigay nito sa kanya. Senyora, oras na po para uminom ng gamot ninyo. Sabi ng nurse nang pumasok sa kwarto. Maiwan na po namin kayo, Lola. Sabi ni Kevin at hinalikan ito sa noo. Ganoon din ang ginawa niya. Paglabas ng kwarto ay hinila agad niya si Kevin sa isang bakanting kwarto. Bakit ipinakilala mo akong girlfriend niya? Paano si Ate Krisha? Magkahawig naman kayo ni Krisha, hindi ba? Hindi yun mapapansin, Lola Amores. Kausapin mo na lang si Krisha tungkol rito. Hinampas niya ito sa braso. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Because I kissed you on the forehead? I thought you wouldn't mind. Well, I do mind. Nang gagalaitin niyang sabi. Because I only kissed you on the forehead? He asked in an amused voice. Nanlaki ang mata niya. Gusto niyang maghurumentado dahil nalaman nito ang iniisip niya. She wanted to deny it. Sa halip ay nagmamadali siyang lumabas sa kwarto at iniwan ito. Nasapo niya ang noo. You'll pay for this, Kevin. How's Mindoro? Tanong ni Krisha kay Abigail nang tawagan siya nito sa cellphone kinagabihan. Kaliligo lang niya nang tumawag ito. Malapit na kasing maghapunan. Dapat ay babalik na sila ni Kevin ng hapong yun sa resort pero nakiusap si Lola Amores na magtagal pa sila. Oh, Tito and Tita love it here. Lalo na ang seafood. The place is a paradise but your boyfriend is a snake. She hissed. Hindi sinabi ni Abigail na nasa ancestral house pa rin sila ni Kevin. What did he do this time? Nag-aalala lang tanong nito. Parang sumasakit kasi ang ulo nito tuwing nagtatalo sila Kevin. Everybody thought that I am his girlfriend. Nakakainis. Aniya at pinadaanan ng suklay sa basapang buhok. Subalit, hindi na niya naituloy pa ang magsuklay. Sa halip ay pinanggigilan lang niya iyon sa sobrang inis. And he kissed me. Nahigit nito ang hininga. Sa lips? Torrid? French kiss? Tanong ni Krisha. Napapikit siya ng mariin. Sa noo lang. Just to please his grandma. Kailan ka ba kasi babalik dito? Naiinis na ako sa Kevin na yun. Aniyang naluluhana. She had never felt humiliated in her life. This is all your fault. Baka naman hanggang kasal ninyo, ako pa rin ang maging ikaw. Ayoko na. I am sorry, Abby. I can't go back yet. Rainier is here. Natulala siya. Sa Sagada? Pinangmulto ka? Oh no. Bigla siyang kinilabutan nang maisip na isang haunted na lugar pala ang pinuntahan ng pinsan niya. Doon pa nito sinundan ang multo ng dating nobyo. Naalala niya na ilang beses nang sinabi ni Krisha sa kanya na sana ay pakitaan ito ni Rainier at kausapin ito. Shall I fetch exorcists and shamans for you? No! Rainier is alive. Hindi siya makakibo ng mahabang sandali. Dahan-dahan pang dinadigest ng utak niya na ang namatay na nobyo ni Krisha ay buhay pa. Then, she realized that it was worse than having a ghost boyfriend. Is he glad to see you? Saad ni Abigail. Well, he hates me. Masyadong malaking gulo ang nangyari 12 taon na ang nakaraan. And Krisha thought that Rainier hated her when he died. And now that Rainier is alive, Krisha had to face a 12 years worth. Let him go, Krisha. Payo niya. May future na naghihintay sa'yo dito kasama si Kevin. You can get over him. You can't undo the past. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yun. Pero para sa kanya, mas mabuti nang kay Kevin ito na walang emosyon mapunta kaysa manatili ito sa piling ng lalaking mahal nga nito pero kinamumuhian naman siya. Siguro nga hindi ko mababago ang nakaraan. But I can do something for our future. I want to be with him.
Saad ni Krisha. Don't tell me. Paano mo sasabihin kina tito? Hysterical niyang sabi. Mahal talaga nito si Rainier. Wala na itong pakialam kung ano ang mangyayari sa iba. Ayoko muna, lalo na kay Papa. I intend to win him back first. He isn't over the past yet. He doesn't forget. The least I could do is heal those wounds. At ano ang gagawin mo kay Kevin? I won't marry him anymore. Nasa po niya ang ulo. You are making my head ache, Ate Krisha. Galit siya kay Kevin dahil gagamitin lang nito si Krisha para sa pansariling ambisyon. But he didn't deserve to be left alone. Ano nang mangyayari sa kanila? Huwag mong pasakitin ang ulo mo. Problema ko ito. Sinabi ko lang sa'yo dahil may tiwala ako sa'yo. Will you support me? Basta naman sa pag-ibig, suportado kita. Mag-ingat ka. Don't worry. I will tell it to them in my own sweet time. Ako mismo ang haharap kay Kevin, kay Mama at Papa. Sa ngayon, kailangan ko munang ayusin ang lahat sa pagitan namin ni Rainier. Well, good luck. Please like, subscribe, notify,